Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, ang hari ng mga hari, ang Alpha at Omega, ang kahapon, ngayon at bukas. Kami po ay taos-puso at nagpapakababa na humihingi po ng inyong presensya at gabay sa napakabanal na oras ng Sabat na ito. Sa oras at pagkakataon po na inyo pong itinalaga, hayaan niyo po, Panginoon, na maitaas namin ang bantayog ng inyong sakripisyo at magkaroon kami ng marubdong puso na basag, na wasak, upang tanggapin ang pagpapala ng awa, biyaya, at ng kabanalan sa pagkatao ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na himukin ang aming mga tainga at mata at lalo't lalo na araruhin niyo po ang aming mga puso upang makita namin ang liwanag ng pag-ibig na inyo pong isiniwalat at ibinuhos ng lubos sa krus ng Kalbaryo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maitaas lamang namin kayo at wala ng iba. Pagpalain niyo po ang mga bata hanggang sa mga may edad na makinabang po sa oras na ito. Itago niyo po kami sa paahan ng krus. Itaas po namin ang pangalan ninyo sa walang hanggang mga lugar ng mundong ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Happy Sabbath po sa inyo, mga kapatid. It's a great privilege na ma-invite po ang inyong lingkod dito sa napakalaking iglesia ng Puerto Princesa, Palawan. Tunay nga naman na pag ikaw ay isang beses pumunta sa Palawan, babalik ka ulit. Amen? Alam niyo, mga kapatid, kahapon po ay maaga po nagising ang inyong lingkod sapagkat kami po ay galing pa ho ng Antipolo, Rizal patungo po sa Terminal 3 ng Cebu Pacific. Ako po'y nagulat habang nagdadasal po ng madaling araw sa Panginoon at humihingi ng tulong at ng gabay kung matutuloy ho kami ngayon. But I was really surprised while I was asking the Lord to prepare my heart from any sinful desire or any sinful sin in the eyes of God. Alam niyo, mga kapatid, ako po'y nagulat paglabas ko po sa aking kwarto. Nakita ko po ang aking ama na stroke patient po, na medyo may problema po ang kanyang right part, na gumising po ng maaga. Ang akin naman pong ina na meron pong problema sa paghinga, na kinakailangan po, dala-dala niya po ang kanyang oxygen. I was really surprised. Nakita ko po yung aking kama. Nandun na ang aking t-shirt, ang pagkain. Sorry for my word. Pati underwear ko nakaayos na para sa Palawan. And I was really surprised when we were supposed to be commuting. Ang sabi ho ng aking mga magulang, anak, sasama kami. Ihahatid ka rin namin. Alam niyo, mga kapatid, the travel is 3 hours. Napakahirap po sa stroke patient na nakaupo po for 2 hours because of the spasticity of the muscle. But my father did it just for me. Ang akin pong nanay, dala-dala ang kanyang oxygen. Nung ako'y bumaba na po, ang sabi ng nanay ko, anak, halika, hahalikan kita, mag-ingat ka. Alam niyo ho, kung kayo ay magpo-40 years old, na katulad ko po, na napapanot na po ang ulo, tinatago lamang, na nagpapakulay na lang ng buhok, namumuti, pero kung wari lang ang itim. Ngunit kahit gaano ka nakatanda, at kahit kaano na kadami ang iyong kung ano-anong kulubot sa iyong mukha, ngunit walang makakatalo ng pag-ibig ng magulang sa anak. You see, brothers and sisters, no wonder that one of the greatest Bible verse in the Bible gives a very nice enlightenment on the relationship of the parents to the children. Isn't it that there was one pastor who said that he was able to make 500 kinds of sermon out of John 3:16?
Another pastor declared he was able to make 1,000 sermons just out of John chapter 3, verse 16. And it says, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, no wonder kung inyo pong babasahin ang Psalms chapter 22, verse 1. Sa lahat ho ng Bible verse na meron po sa Old Testament, this is the saddest words and the saddest verse written in the Bible. And you know what are those words, mga kapatid? It reads, Psalms chapter 22 verse 1. Can you relate to these words? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? And we know, brothers and sisters, that the fulfillment of this prophecy happened 1,000 plus years after this one written by David. It was fulfilled by Jesus Christ. And on the cross, habang nasa cross ng Kalbaryo ang ating Panginoon at binababoy siya ng mga tao sa kanyang paligid, habang nilalagyan siya ng korona ng tinik, ang sabi po sa Desire of Ages, pinipilit ang koronang tinik hanggang magdugo ang kanyang bumbunan at mapuno ang kanyang buhok ng dugo. Habang inilalagay ang malalaki at malulupit na ang malulupit po na panghampas sa kanyang likod, ang pagdura at paghampas, ang pagsampal. At habang binababoy siya ng karamihan, just imagine kung ama ka, makita mo yung anak mo na binababoy at minamaltrato, ano na lang ang madadama mo? Nagkataon po, alam nyo, pagka kayong mga anak, may mga anak na medyo nagbabakasyon sa pananampalataya. Amen po ba? Aba, nakatingin lang sila. But you see, sometimes may mga anak po tayo na medyo para bang makulit. And din po ay nangyari sa aming pamilya. May isa po akong kapatid na medyo makulit. And there was one time na pahamak po siya sapagkat may nakaaway sila dyan banda sa Ortigas. Nagkataon yung nakaaway nila, may dalang bakal, hinampas ang kanyang ulo. Dinala sa MAMC, in MRI. Ang sabi una ng aking ama, pabayaan mo siya para matuto siya. At believe it or not, mga kapatid, nung pinakita na po yung picture ng mukha ng kapatid ko sa tatay ko, naglupasa yung tatay ko. You see, brothers and sisters, love covereth all sins. And you see, brothers and sisters, nung sumigaw ang Panginoong Jesus ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang sabi sa Desire of Ages, hindi halos kinaya ng Diyos Ama ang kanyang pakiramdam nung nagsalita si Jesus, pinabayaan mo ako. Alam nyo mga kapatid, ang word pa nga po sa Desire of Ages at the Story of Redemption, habang si Jesus ay nasa cross na nakapako, ang word po doon, for 3 hours, pinadilim ng Panginoon yung kanyang paligid bago siya mamatay. At mga kapatid, alam niyo po ba kung anong sabi doon? Bakit dumilim? Ang sabi po sa Spirit of Prophecy, hindi halos kinaya ng Diyos yung itsura ni Jesus sa cross. Ang sabi po sa Isaiah, binigyan ho ng libro ni Isaiah kung anong itsura ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, kung bakit hindi kinaya ng Diyos Ama. Imagine mo, Diyos Ama na ang pinag-uusapan natin, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, ang makapangyarihan, ang omnipresent, ang omnibenevolent, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Almighty. But believe it or not, with all His powers, He was not able to see. And He cannot see
And he cannot bear yung itsura ng kanyang anak na wasak, na binaboy sa cross ng Kalbaryo. The Bible is very clear that it says kung paanong marami ang namangha sa kanya, sa kanyang anyo ay napinsalang lubha. Ang ibig sabihin po mga kapatid, ang katawan ni Kristo ay talagang nawasak ng totoo. Ngunit ang word po dito, halos hindi na anyo ng tao. Hindi ko kayang i-describe kung ano hong salita ng Pilipino ang pwede kong gamitin. Ngunit ang sinabi po mismo ng Isaiah, nung si Kristo ay nakapako, hindi siya mukhang tao. Marahil 3 silang nakapako, 2 magnanakaw. Yung 2 magnanakaw, mukha pang tao. Ngunit ang sabi dito, hindi makilalang tao at ang kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng tao. You see, brothers and sisters, at the end of the day, ang sabi po ron, hindi kinaya ng Diyos Ama yung kanyang nakita. Lalo't lalo na nung napasigaw si Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam nyo, sabi po sa Story of Redemption, wala pong musical instrument na ginalaw ang mga anghel sa langit. Alam niyo pa ho ang sabi sa quotation, lahat ng anghel nagbaba ng kanilang korona. Sila'y naiyak. Ang word pa nga po sa ibang tala, gusto ng mga anghel na bumaba para i-rescue si Jesus. Ngunit ang sabi rin po ng tala, pinigilan sila ng kanilang mga commander. Bakit? Hindi pwedeng may tumulong sapagkat kinakailangan niyang pigain ang alak ng mag-isa. Sabi po sa Lamentations o sa panaghoy na libro, Lamentations chapter 1 verse 12, napakaganda ho. Ang sabi ng Panginoong Jesus, another fulfillment of prophecy, wala bang anuman sa inyo? In layman's term, I'm sorry for this word mga kapatid, ang word niya, wala ba kayong pakialam? Continuing it says, wala bang anuman sa inyo kayong lahat ng nagdaraan? Sapagkat mga kapatid, ang cross ng Kalbaryo ay nasa Golgota. At ang Golgota ay nasa kanang bahagi ng highway papunta ng Jerusalem. At alam po natin ang panahong iyan ay Passover. Ano pong ibig sabihin yan? Karamihan ng mga Hudyo sa lahat ng parte ng mundo ay pumupunta ng Israel para sumamba sa Passover. At believe it or not, habang ang karamihan naglalakad sa highway papunta ng Jerusalem, sa kanan nila sa Golgota, may nakadikit at nakapako sa cross na tila baga nila lang na hindi mukhang tao. Kung tutuusin, pag may nakita kang ganun, dapat bawat hilakbo at tunog ng puso mo ay kaawaan. Ngunit ang sabi po ng Panginoon dito, wala bang anuman sa inyo kayong lahat na nagdaraan? Wow! Walang naawa sa Panginoong Jesus. Pinabayaan siyang mag-isa. Ang word pa nga, inyong masdan at tignan kung may anumang kapanglawan na gaya ng aking kapanglawan. Imagine nyo mga kapatid, ang sabi po sa Desire of Ages, may 3 bagay o 4 na tumurok sa kanyang puso habang siya'y nasa cross. Na ang word doon, halos hindi niya nadama ang sakit ng cross ng Kalbaryo. Hindi niya naramdaman halos ang sampal, ang sipa, ang tadyak, ang batok, ang paghuhubad, ang paghampas sa likod, ang mga malalaking pako sa kanyang kamay at paa. Hindi niya halos nadama. Why? Meron siyang nadama ng mas masakit kaysa sa pisikal na pandama. Ano yon? May 4 na bagay na nangyari sa kanya na napakasakit. Una, ang sabi po sa Psalms, chapter 55. Mga kapatid, ang sabi ho rito, forgive me. Psalms chapter 55, verse 13. Ang sabi po, kung hindi isang kaaway ang tumutuya sa akin, mapagtitiisan ko sana iyon. Hindi rin isang namumuhi sa akin ang nagmamalaki laban sa akin, sa gayoy maitatago ko sana ang aking sarili.
Ang nagpasakit ng puso ng Panginoon, hindi kaaway niya. Sino? Ang word po sa verse 13, kundi ikaw, lalaki na kapantay ko, kaibigan kong matalik. Tayo ay dating magkasamang nag-uusap ng matamis. Tayo'y lumalakat na magkasama sa loob ng bahay ng Diyos. Ang isa sa pinakamasakit na tumurok sa puso ng Panginoon ay si Judas. Yung matalik niyang kaibigan, nakasama niyang nagsisimba, nakasama niyang nagpapakalat ng salita ng Diyos, ay sa mismong nagtaas ng kanyang sakong laban kay Kristo. You see, brothers and sisters, and I'm sorry for this word, ang isa sa pinakamasakit na magbibigay po ng sakit sa puso ng Panginoon sa panahon po natin ngayon, ay tayo po mismong mga taong nabinyagan at nabubuhay sa katotohanan. Is that an amen? Is that an amen? Mga kapatid, nakatingin lang po kayo. Pwede po bang sumagot naman po kayo? Ang sabi po sa Spirit of Prophecy, ang pinakamabigat na parusa is what? Mga kapatid, pasensya na po. Akala ko po pagpalawan ay malamig. Sabi po sa MR Manuscript Release, Chapter 7, page 210, ang pinakamabigat na parusa ay kanino ibinabataw? It is the practice of iniquity under the cloak of godliness. Wow! Ito'y paggawa ng isang tahasang paglabag sa kautusan ng Panginoon na tinatakpan ng kumot ng kabanalan. Ang sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3, it is the power or having the power, having a form of godliness, but denying the power thereof. Ang ganda nga po ng sabi rito, mga kapatid. Gospel Workers 3:6-5, it is a traitor of the worst type. It is worse than an infidel. It is the most bitter enemy. Grabe po, mga kapatid. Pag ikaw ay nasa kabanalan at nasa Iglesia del Septimo Dia ng Adventista, at tayo po ay nagpapanggap ng mga makadiyos, ngunit kung ang ating ugali sa loob at labas ng ating tahanan, ang ating mga pananalita ay hindi ayon at sumasabay sa ugali ni Kristo, pasensya na po kayo. Ang tawag sa atin dito, hipokrito. Amen. Ang sabi nga po rito, mga kapatid, pasensya na po kayo. Ang sabi po rito sa Zechariah chapter 12, verse 10. Ano ang madadama mo pagka nakita mo ang cross ni Kristo at nakita mo siya na nababayubay sa cross at nahihirapan hindi lang ng mga kaaway niya, lalo't lalo na ang mga tao na tila baga dapat ay isinusulong ang katwiran sa kanilang buhay, ngunit kabaliktaran ang nakikita? Ang sabi po dito sa Zechariah, napakaganda. Zechariah chapter 12, verse 10. Ano ang madadama mo pag nakita mo si Kristong nahihirapan at nakita mo yung sarili mong marumi? You know what I mean, brothers and sisters? You know what I mean? And I'm sorry for my word. There was one time ang akin pong ina ay nagluto po ng pagkain. Ang ginawa ko, mga kapatid, kasi noong unang panahon ng bata po ang inyong lingkod ay masailan po ang inyong lingkod sa pagkain. Nung nilapag po ng nanay ko ang adobong manok, hindi ko po kinain. Nagulat ako. Kinamamayan, umiiyak ang nanay ko sa aking ama. Ang sabi niya, ano ba naman yan? Ang hirap pakainin ng anak mo, hirap na hirap ako. Sa akin, nung nakita ko, sabi ko, ba't umiiyak yung nanay ko? Adobong manok lang naman yun. Ang hindi ko alam, bago pala nabili ng aking nanay yung manok, inutang niya pa. You see, sometimes, brothers and sisters, when we go to church, we just thought na nabinyagan na tayo, tapos na. But not knowing, brothers and sisters, na bago itinalaga ang pundasyon ng iglesyang ito, dito sa Palawan,
ay 2,000 taon nang nakaraan, may isang tao na Diyos na napako sa cross, na ibinigay niya ang lahat para ang mensahe ng pabalita ng kaligtasan ay umabot hanggang dito sa Puerto Princesa, Palawan. Is that an amen? Sometimes, brothers and sisters, when we do not see the value of the sacrifice of Jesus Christ, para ka lang isang anak na spoiled brat na akala mo, lahat ng hiningi mo, lahat ng gusto mo, ay ibibigay sa'yo. Ang sabi nga po rito, mga kapatid, ibubuhos ko sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem. Ano? Ang espiritu ng biyaya at panalangin. At kapag sila'y tumingin sa akin na kanilang tinulos, at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis ng kaisa-isang anak, at umiiyak ng may kapaitan gaya ng pag-iyak na may kapaitan sa panganay. Kapatid, ang sabi po sa Zechariah, pag nakita mo raw si Jesus na nahirapan sa cross, dinudugo sa cross, punong-puno ng dura ng mga tao sa cross, hirap na hirap huminga sa cross. Ang sabi po sa Zechariah, mapapahiya ka sa sarili mo at malalaman mo na sincere yung kahihiyan mo, ang pakiramdam mo, para isang magulang na namatayan ng tanging isang anak, tanging isang anak. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi po rito, malapit na po akong matapos. Ipagpatawad niyo po at ako'y pawisin. Okay lang po ba? Just imagine, brothers and sisters, thank you for your hospitality. Just imagine, 2 electric pan ang nasa harap ko. Siguro ho, dito may meron ulit mamaya. But what does it says? And I'm almost done. Kung lagi nating sinasariwa ang mga nangyari 2,000 taon na sa cross ng Kalbaryo at mailagay ang tamang sakripisyo ng Panginoon sa puso ng bawat isa, ano ang madadama natin sa ating puso? Alam niyo po anong epekto, mga kapatid ko? Ang sabi po sa Counsels for the Church, page 302, napakaganda po. Ang sabi po rito, sige po. Ang sabi po rito, mga kapatid, ang pagpapalalo sa sarili at pagsamba sa sarili ay hindi maaaring yumabong sa kaluluwa na sinasariwa ang memorya ng mga pangyayari sa Kalbaryo. Is that an amen? Hindi ka pwedeng mayabang, mapagpalalo at mapagmahal sa iyong sarili kung lagi mong tinitignan yung nangyari sa Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Is that an amen? Ang sabi nga po rito, Desire of Ages, page 83, magiging mainam para sa atin na gumugol ng 1 oras sa bawat araw sa pamumuni-muni ng buhay ni Kristo. Hayaan ang imahinasyon na humawak sa bawat sandali, lalo na ang mga huling sandali sa cross ng Kalbaryo. You see, brothers and sisters, at the end of the day, there is no greater knowledge for us to know but anything that pertains to the life of Jesus Christ. Kaya nga po mga kapatid, kung mapapansin nyo, ang sabi po ni Pablo, sa dinami-dami niya pong alam at sa lalim-lalim ng kanyang pinag-aralan, hindi po ba ang sabi niya po sa Galatia chapter 6:14, malayo sa akin ang pagmamapuri maliban sa cross ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 2 verse 2, sinabi niya rin po, sapagkat aking pinasyahan walang maalamang anuman maliban na si Hesukristo at siya na napako sa cross. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinakamahalaga po sa atin ay araw-araw po ba
nasasariwa natin ang mga nangyari sa cross ng Panginoon, na ito po ay nagbubunga sa atin pong mga ugali at pang-araw-araw na buhay. Ang sabi nga po sa Bible, napakaganda po. Sa 1 John chapter 1 verse 1, ang sabi po rito, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo sa aming mga kamay tungkol sa salita na buhay. Ang buhay na ito ay nahayag at nakita, aming pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita. Before I finish, mga kapatid, alam nyo ba, meron pong isang apostoles po na lagi pong nagda-doubt. Lagi siyang may tanong. At hindi siya basta-basta naniniwala, lalo na sa Panginoon. Ang pangalan niya po ay si Tomas. Pero alam niyo ba mga kapatid, nung nabuhay ulit ang ating Panginoong Jesus, meron po siyang isang tao na huli niya pong pinagpakitaan. Ang pangalan niya po ay si Tomas. Alam niyo ba mga kapatid, ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala na buhay na si Kristo. Ano pong sabi niya? Unless kung aking maipasok ang aking mga daliri sa kanyang mga kamay at aking maipasok ang aking palad sa kanyang tagiliran. Just imagine mga kapatid, nung ang Panginoon po ay nagpakita sa kanya ng buhay, nagulat po sila. Bakit? Ang unang sinabi ng Panginoon sa kanila ay ano po? Tomas, ipasok mo ang iyong daliri. Ang ginawa po ni Tomas, ipinasok niya. Ang sabi pa ng Panginoon, Tomas, ipasok mo ang iyong palad sa aking tagiliran. Ipinasok niya. Ang tanong, ano po ang sabi ni Tomas, mga kapatid? Ang sabi po sa John, and this is the specific declaration na ito lamang po yung ginawang pagsasalita sa harap ng Panginoon. Ano pong sabi? My Lord, my God. My Lord, my God. What does this mean? Pag tayo po ay tuloy-tuloy na tumitingin sa mga sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng marubdong puso ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. No wonder, mga kapatid, ang huling mensahe ng pabalita na iikot po sa buong mundo ay nakasulat po sa Revelation chapter 14, Three Angels' Message. Huling pabalitang anghel na ibibigay ng Adventist sa buong mundo. Pero hindi nyo po ba napansin, mga kapatid ko? Kung babasahin nyo po yung buong verses, bago po sabihin yung tatlong pabalita, may salita po sa una. Ano pong sabi? At eto ang anghel na lumilipad sa gitna ng mga langit. Ano pong sabi? Na may dala-dala. Ano po yun? Dala po yung mabuting balita ng cross ni Kristo na siyang babalot po sa buong mundo. At the end of the day, brothers and sisters, sabi po sa Spirit of Prophecy, the last message of warning to be given in this perishing world is a revelation of God's love. Amen? Is that an amen? Ang huling pabalita raw na ibibigay natin sa mundong ito ay hindi pabalita ng laway o salita. Ngunit isang uri ng pabalita na makikita sa tunay na buhay na bunga ng ugali. Ano raw yun? Makikita sa bawat ugali ng bawat Seventh-day Adventist ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Brothers and sisters, the Lord is calling us to have a revival and reformation of our hearts. The Lord is calling us to wake up from our sleeping. The Lord is calling us to soften our hearts. Kaya nga po hindi nakakapagtaka nung hinugasan po ng Panginoon yung paa ni Pedro, ni Judas at nung 12. Hindi po ba't nakasulat sa Desire of Ages, hindi intensyon ng Panginoon hugasan ang marurumi nilang paa. Ngunit ang intensyon niya sa paghugas ng kanilang paa ay hugasan ang kanilang puso sa kanilang pagmamalaki at pagiging makasarili. Amen po ba? Ang sabi rin sa Biblia sa Roma, hindi tinutuli ang katawan ng lalaki, ngunit ang tinutuli ay ang kanyang puso. Amen po ba?
Ang sabi sa Isaiah, hindi inaararo ang marumi at tinikan na dawagan, ngunit ang inaararo ay ang puso. At the end of the day, kahit anong pagpapanggap, magsisimula ang reforma at pagbabago, walang iba kung hindi sa puso ng bawat isa. Sabi po sa Spirit of Prophecy, the first work is the heart. And sabi rin po sa quotation, if the heart is right, the words will be right, the acts will be right, the dress will be right, the food will be right, everything will be all right. Kaya po sabi sa Ezekiel chapter 33, ano sabi po ng Panginoon? Ang matitigas ninyong puso ay papalitan ko ng malalambot at isusulat ko ang aking mga kautusan at susunod kayo sa aking mga kautusan. Mga kapatid, napakalapit na po dumating ng ating Panginoon. Nararamdaman niyo po ba na ang Diyos ay malapit na? Mga kapatid, nararamdaman niyo po ba? Antindi ho ng gera na nanggagaling po sa Israel. Kahapon po ay nagkaroon ng civil war sa Russia. At nagbabadya po ang gera ng Taiwan, ng China, ng Pilipinas. Isang karayom lang po ang inihintay bumagsak. Diyan po sa dulo ng Palawan, pwede ho magkaroon ng gera. Ngunit ano po ang payo ng Panginoon sa mga taong naghihintay ng kanyang pagbabalik? Ang sabi po sa Pedro, at dito po ako magtatapos. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya na ating Diyos. May paglilinis at pagpapakabanal na nagaganap na habang ang buong mundo ang imoralidad ay talagang pasama ng pasama. Sabi sa Isaiah, sa limuot na dilim ang mundo, ngunit mas madilim ang ugali ng tao, ngunit habang dumidilim ang paligid, nagkakaroon ng mga tao na lumiliwanag sa gitna ng kadiliman. Sabi po sa Spirit of Prophecy, exhibiting the beauty of holiness amidst the surrounding apostasy. Meron pong mga tao ngayon na nasa gitna ng kadiliman na sinabi po sa writings ng Spirit of Prophecy, there are jets of light that are distributed in the world na habang dumidilim, may mga tao nakikita sa kanila ang ugali ng Panginoon na inihayag niya sa cross ng Kalbaryo. Ang malaking tanong na lang po, mga kapatid, kasama po kaya tayo sa mga naghahandang salubungin ang ating Panginoon? Ang malaking tanong na lang po, mga kapatid ko, bago po ako umupo, ilan po kaya sa atin ang tunay na inuuna ang Diyos laban sa ibang bagay? Ang malaking tanong na lamang po, mga kapatid, iilan po sa atin, mga kapatid, ang handang isakripisyo ang lahat ng bagay, wag lang mawala ang oras natin sa Panginoon. Mga kapatid, ang sagot po ay nakababaw sa desisyon ng bawat isa po sa atin. Ngunit sabi po sa Biblia sa Joshua, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pasinaya. Purihin po ang Panginoon. Happy Sabbath po.